Good afternoon again. Pangalawang video ko to today. Ang pag-usapan natin is about sa recommendation or re-entry invitation. Re-entry invitation. Ano nga ba yung re-entry invitation or ang recommendation? Ang re-entry invitation, yung mga nagwo-work na dito na nagustuhan sila ng amo nila, ng employer nila, gusto sila pabalikin after 3 months, after 1 month, bigyan yan sila ng recommendation, yung re-entry visa, ay re-entry invitation. Yung re-entry invitation, yun ang isang papers na gagamitin nila dyan sa Pilipinas, ipasa dyan sa Korean Embassy. At yun, ipakita dyan sa immigration. Alam nyo, yung re-entry invitation noon sa programa ng Seasonal Workers Program is wala yan siya. Nag-start yan last year. Nag-start yan 2023 last year dahil nga maraming broker gusto ng government ng South Korea na alisin ang broker, kaya yun ang paraan na naisip nila. Pero sa tingin ko, kahit may re-entry invitation, hindi nawawala ang broker. Nandyan pa rin ang broker. Hindi sila nawawala. Kaya sinasabi ko nung interview, mali ang re-entry invitation kasi ginagamit din ng mga employer pang blackmail. Ang re-entry invitation. Pinatrabaho ng malaking overtime na hours, then pag malapit na uwi sa araw ibigay. Then nung mag-complain na, ang workers, binigyan ng recommendation, masaya ang workers. Umuwi sa Pilipinas, pag uwi sa Pilipinas, hindi na nila kunin yung overtime fee nila. Kasi masaya sila, ang importante sa kanila, makabalik sila. Pero ang nangyari, pagdating nila sa Pilipinas, kinancel ang re-entry invitation. So, hindi na sila makabalik. Yun ang re-entry invitation. At maraming tanong. Pwede ba kami direct pumunta sa DMW at sa Korean Embassy na hindi nadadaan ng local government dyan sa Pilipinas? I-try nyo kung pwede ba. Pero sabihin ko sa inyo, hindi. Hindi talaga yan magagamit na nyo papasok dito yung re-entry invitation nyo na walang local government dyan sa Pilipinas. Kasi nga, nangyari na nga yan dito sa pura Tarlac na mga seasonal workers, pagkasira ng MOU, pinapaprocess sila dito sa Gaochang, na sila na lang, wala na ang local government ng Pilipinas, so may visa na sila, bumili na sila ng ticket, may flight na sila, pagdating nila sa airport, na-upload sila dyan sa airport, sa immigration dyan sa Pilipinas. So, walang nangyari. Anong nangyari? Nag-aksaya lang ng time, nag-aksaya lang ng pera para pang airplane ticket. Kung maribok, okay. Kung hindi, wala. Diba? Nagsasayang lang kayo ng pera at time nyo. Kaya sasabihin ko talaga sa inyo, kung gusto nyong subukan, kasi nakikinig kayo sa mga pwede, i-try nyo. Try nyo kung ano ang mangyari. Pero dito sasabihin ko talaga, nag-aksaya lang kayo ng time. Kasi yung re-entry invitation na yan, hindi nyo talaga magagamit yan sa sarili nyo na makapasok kayo dito. At may nagtanong, pauwi na raw siya, pwede nga, hindi ba dadaan ng
LGU dyan sa Pilipinas. Kasi hindi din siya sure na pabalikin siya ng boss niya. Gusto pabalikin niya after 1 month, balik na siya kaagad. Pero hindi siya sure kung i-process ba ng local government dyan sa Pilipinas. Yun nga ang problema dyan. Pag hindi i-process ng local government sa Pilipinas, wala din tayong magagawa, di ba? Kahit may re-entry invitation tayo. Kahit may re-entry invitation kayo, wala talagang magagawa kung hindi gagalawin, hindi kayo pabalikin dito ng local government dyan sa Pilipinas. Local government kasi, gumagamit kasi sila ng mga broker. Pag ayaw ng broker, kasi hindi ka nakinig, hindi ka talaga nila pabalikin, di ba? Kayo lang ang kawawa. Kaya, yung may mga re-entry invitation dyan sa Pilipinas, sasabihin ko talaga sa inyo na hindi talaga kayo makapasok dito kahit kompleto pa kayo ng papers nyo, wala ang MOU, wala ang local government walang MOU ang local government dyan sa Pilipinas at dito sa South Korea. Kasi ang seasonal workers program, kailangan talaga ng MOU, ng Memorandum of Understanding from local government dito sa South Korea at local government ng Pilipinas. At hindi nyo alam na ang gumagalaw lahat ng pag-process sa visa nyo, sa issuance visa nyo dito sa South Korea. Kaya, pag wala kayong mag-process kayo ng sarili nyo, wala talaga, kahit may issuance visa pa kayo, wala talaga kayong magagawa sa yun lang ang ipakita nyo, ang re-entry invitation or ang recommendation. Kaya sabihin ko sa inyo, wag na kayong mag-aksaya ng time at pera nyo. Nasasayang lang yung gasto nyo, punta ng Korean Embassy, bili ng ticket, punta ng DMW, hindi rin kayo makapasok dyan sa immigration sa Pilipinas. Hintayin nyo na lang ang government ng Pilipinas gagawa ng solusyon sa problema nyo, yung mga lahat ng mga hindi nakabalik. Hanggang dito na lang at God bless you all. Bye-bye!